si Christine Go, pero yung kanyang husband ang nagtanong sa atin. Sabi niya, "Hey Bro Johnson, sana po wala pong ito po ay nagbigay siya ng donation sa atin ng mga nakaraan para tulong sa ministry at doon sa book. Ang sabi niya, tanong ko lang po, meron po ba kayong video regarding the 70 weeks prophecy? Sinabi ko kasi kay Christine na mas beneficial para sa amin kung alam niya ang 70 weeks prophecy. Nasa PNM YouTube page nyo ako ngayon naghahanap. Ayan. Sorry po sa abala. So ito po mga kapatid yung question, ano po sa atin, request. Pag-aaralan nun natin itong 70 weeks prophecy mga kapatid at ating aalamin ano po yung mensahe na napapaloob dito. Sapagkat ito po ay pinaniniwalaan ng marami na wala namang halaga o parang walang kinalaman sa kaligtasan. Bakit kailangan itong pag-aralan? Sa Seventh Adventist po mga kapatid ay meron pong kahalagahan ito. At yan nga po ipapakita namin sa inyo ngayon kung sa atin pong mga Seventh-day Adventist gaano po ba kahalaga ang tungkol sa propesiyang ito. Mababasa po natin ito sa Daniel 9 24 hanggang 27. Kung hindi ako nagkakamali, tingnan nga natin. Sa Daniel, at ito po yung nakasulat mga kapatid. Yan po yung mga napapaloob kasi. Na babasahin ko po muna ito ng tuloy-tuloy mula sa 24 hanggang 27. Ang sabi po'y ganito, 70 sanglinggo ang ipinasiya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan at upang dalhan ng walang hanggang katuwiran at upang tatakan ang pangitain at ang panghuhula at upang pahiran ang kabanal-banalan. Ito po mga kapatid ang mga pangyayari na napapaloob sa 70 weeks prophecy. At iisa-isahin po natin ito at ituloy muna natin yung basa sa verse 25 para magkaroon tayo ng idea kung paano natin ito i-interpret. Ay basahin natin ang konteksto. Verse 25, iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahiran na prinsipe magiging 7 sanglinggo at 62 sanglinggo ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta sa makatuwid bagay sa mga panahong mabagabag. Okay, pagkatapos sa 25 at pagkatapos ng 62 sanglinggo, mahihiwalay ang pinahiran at mawawalan ng anuman at gigibain ang bayan at ang sanktuaryo ng mga tao ng prinsiping darating. At ang wakas niyaon ay sa pamamagitan ng baha at hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma. Mga pagkasira ay ipinasya na. 27. At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo. Natin ito mga kapatid, bigyan natin ng detalye ito. At sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay. At sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ang isang maninira
at hanggang sa wakas at pagkapasya ay mabubuhos ang puot sa maninira. So, makikita ho ninyo mga kapatid na medyo malalim ho itong ating pong pag-aaral. Palibhasa ito po ay prophecy, ay kailangan po natin maingat na ito po ay maibigay ang mga mahalagang mensahe po rito. Kung mapapansin po ninyo sa verse 24 ay mga binanggit po dyan ng mga pangyayari, at sa verse 25 nagbigay ng idea kung kailan ito magpapasimula. At doon sa 26 ay binanggit doon yung mga pangyayari sa pagkakahati-hati sa 70 weeks. Nahahati po ito mga kapatid sa tatlo, no? Una po ay 7 weeks, pangalawa ay 62 weeks, at yung 1 week na binabanggit po doon sa 27 na sa kalagitnaan ng 1 week or isang sanglinggo ay ipatitigil ang hain. So may papakita ko sa inyo na diagram para ma-guide po tayo at makita po natin yung mga mahalagang mensahe. So tingnan po natin ito. Ayan. The 70 weeks prophecy, Daniel 9:24. Binasa natin ang hanggang 27. Doon sa verse 26, pakisundan yung mga talatang babanggitin ko. Sa verse 26, ang sabi po doon ay magkakaroon ng 62 sanglinggo. No? So, 62, 62 weeks. Kung 70 weeks yon ay meron po ito. Ipakita ko na nga ito. Doon sa 25, pakilagay nga sa 25, ay binanggit po dyan kung papaano po o kailan ito magpapasimula. Sabi dyan, iyong talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahiran ng prinsipe. Magiging 7 sanglinggo at 62 sanglinggo, ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta. So, ang sabi po doon ay magkakaroon po ng 62 sanglinggo. Kung makikita po nyo dyan, ay nauna muna yung 7 sanglinggo na binabanggit, tapos 62 sanglinggo, so 69 weeks yon. May kulang na isang linggo or 7 days. Sa Ezekiel chapter 4 verse 6 ay ang isang araw ay katulad ng isang taon. So, mamaya ay gagamit ako ng mga referensya na kahit hindi natin gamitan ng Ezekiel, yun mismo sa kultura ng mga Hudyo ay hindi mapapasubalian po ang bagay na ito. Ngayon, sabi po daan sa talatang 27 ay magpapasimula ito sa paglabas ng utos. Ipapaliwanag sa atin ni Brother Gomer po ito ngayon. Ayan. Kung kailan lumabas itong paglabas ng utos na muling itayo ang Jerusalem, ay ito po ay 457 BC. Tinatawag itong Decree to Rebuild the Jerusalem. Ang bibigyan tayo ng detalye mamaya ni Brother Gomer dito. So, tanda natin yung verse 24 ay 7 sanglinggo, mga kapatid. So, doon sa binasa rin natin verse 25, mga kapatid, ay 25. Ayan. Sabi dyan, magiging 7 sanglinggo. Napansin nyo, magiging 7 sanglinggo at 62 sanglinggo. Meron mo ng 7 weeks plus 62 weeks, kaya 69 weeks po yan. Ang unang pagkakahati po dyan. Kaya ito makikita nyo sa diagram,
ilipat-lipat mo ha, pag i-explain ko yung diagram, magkikita po niya yan yung 7 weeks, 70 times 7, 49 years po yan. Yan ang sinasabi niya na magkakaroon po ng 7 sanglinggo at 62 sanglinggo. Yung 62 sanglinggo, 62 weeks. 62 times 7 is equals 432 years. So, nakita niyo po yung dalawang pagkakahati, mga kapatid. 7 plus 62 ay 69. Ayan. Hanggang ang 7 plus 62 ay umaabot po yan ng 27 AD. So, makikita nyo sa ibaba, 69 weeks times 7 equals 483 years. Kung mapapansin po ninyo doon sa binasa natin kanina, ay may binabanggit doon na hanggang sa pinahirang prinsipe. At yan po ang nangyari doon sa 27 AD, yung baptism ng Panginoon. Ngayon, dito makikita po natin ang mahalagang mga bagay. Nakita po natin ang pinaka-starting point ay 457. So ayon sa talata, ito ay nagsimula ng iutos na muling itayo ang Jerusalem sa pinahiran na prinsipe. So, mababasa po natin yan doon sa kasunod na talata. Pakilagay mo nga yung 26 at 27. Yan. Ayan nakikita nyo. At gigibain ang bayan at ang sanktuaryo ng mga tao ng prinsiping darating. Tapos sa 20, sa itaas banda, mahihiwalay, pagkatapos ng 62 sanglinggo, mahihiwalay ang pinahiran. So, makikita nyo dito sa diagram, after 62 weeks, ay mangyayari po yung anointing of the Messiah. So ito po yung baptism ng ating Panginoon. So ngayon, mula sa 457, hindi nabuo yung 70 weeks. Kasi 69 lang siya. So 62 plus 7, 69. Ito ay mula sa 27 AD. Diyan, kung makikita nyo yung 27 AD, magdadagdag tayo ngayon dyan ng 1 week para mabuo yung 70 weeks. Kasi di pwedeng mawala dahil yun ang nakasulat sa talata. Ayan. So, sabi sa verse 27, sa 27, ang sabi dyan ay, sa kalagitnaan ng sanglinggo ay patitigilin ang handog. Ibig sabihin, kung magdadagdag tayo ng 7 years mula 27, aabot po ito sa 24 AD. Okay. Ayan. So, ang dulo ng 70 weeks ay 34 AD. Ayan yon. So ngayon, anong event noong 34 AD? Ito po yung batuhin ng mga Hudyo si Esteban hanggang sa mamatay. So sa gitna ng 27 at 34, yun yung sinasabi sa verse 27, na patitigilin ang handog. Doon mamamatay ang Panginoon or Mesiyas. At ito ay nangyari noong 31 AD. Crucifixion of Jesus.
Ayan. So, makikita nyo na po ngayon dito, yan ang kabuuan ng 70 weeks. Sa dulo ng 70 weeks ay 34 AD. So, sa taong ito, natapos ang pagiging bayan ng Israel. Okay. So, ngayon, titingnan po natin yung pong mga detalye. Makikita po ninyo, may nakasulat po dyan, Daniel 9:24-27, mga pangyayari sa loob ng 70 sanglinggo. Tapos, ang ating starting point, may talata rin po tayo sa Ezra 7:12 hanggang 27. Doon sa paglabas ng utos na itayo ang Jerusalem sa history, ito po ay 457 BC. Ngayon, pag tinignan po natin yung 20, pakibalik sa 24, mga Bing, yung sa verse 24, meron po ditong mga binabanggit na salita. Ito yung pangyayari sa loob ng 70 sanglinggo. Ano? Ang sabi po dyan, kung mapapansin po ninyo, ay sabi, upang tapusin. Kasi ang sabi sa unang salita, ito yung 70 sanlinggo ipinasya para sa kanyang bayan. Para sa iyong banal na bayan. Tapos pangalawa ay upang wakasan. Upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan at upang dalhan ng walang hanggang katuwiran at upang tatakan ang pangitain at ang panguhula at upang pahiran ang kabanal-banalan. So, isa-isahin po natin ito ngayon, mga kapatid. So, yung 70 sanglinggo, pag binasa natin yung Daniel, ang anghel dyan ay dumating para ipaunawa kay Daniel yung pangitain. At ito'y mga paliwanag ng anghel. Yung pong week, yung pong salitang linggo o week sa Hebrew word ay Shabua. Ayan. Ibig sabihin, ito ay tumutukoy sa 7 magkakasunod na araw. So, ang Hebrew word na ito ay mababasa din, maraming talatang mababasa natin, kahit sa Genesis na maggit na ito, doon sa 29:27, wag na natin puntahan, Deuteronomy 16:9, ganoon din sa Daniel 10 verse 2. Sa tinatawag pong mga komentaryo ng mga Hudyo, o tulad ng mga pseudepigraphal book of Jubilees, kahit na sa Mishnah, itong word na Shabua ay ginagamit nila kapag tinutukoy nila yung 7 sanglinggo o 7 araw ng isang linggo o kahit na yung 7 taon. So, sa kanilang komentary, sa mga book ng mga Hudyo, karaniwan na po ito sa kanila. Ang termino na ito ay pwedeng sa literal na araw, pwede rin po sa taon. 7 days or 7 weeks or 1 week na may 7 days or 7 years. So, ibig sabihin, halinhila na ginagamit po ito na pwedeng literal days or year. Ibig sabihin, kung i-multiply po natin yung 70 weeks, 70 times 7, 490. So, tama yung Ezekiel chapter 4, verse 9. Ng bawat araw ay isang taon. Kung susundan natin yung kultura ng mga Hudyo sa pagbilang ng mga taon. So, ibig sabihin yung salitang mga linggo, weeks, ay akma dito sa ginagamit pong batayan ng mga Seventh-day Adventists. Ngayon, ano ang ibig sabihin dyan sa verse 24 na ipinasya sa kanyang bayan? Ayan, 70 sanglinggo ang ipinasya sa iyong mga tao o sa iyong banal na bayan. 70 weeks are determined upon thy people. So, yung Hebrew word nito ay
chatak. Yan. Chatak. Ibig pong sabihin sa mga post-biblical Hebrews, ang kahulugan nito ay to cut off or pinutol. Ito ay isang utos na parang sinasabing pumutol. Sa Septuagint, yung Greek Old Testament, ay ginamitan po ito ng word na krino. Ang krino po ay judgment. So, ayon sa Septuagint, ito ay nangangahulugan na to decide or upang i-judge o magbigay ng pasya sa kanyang bayan. Sa madaling salita, ito pong 70 linggo ay palugit para magbigay ng final decision or judgment sa bayan ng Diyos. Mamaya, ma-explain po ito at tulungan tayo ni Brother Gomer kung ano po, bakit natin sinasabi at bakit ganyan yung kahulugan. Mahalaga po kasi mga kapatid ngang inaalam natin yung Hebrew word nito. Kung papababawin po natin, ang ibig sabihin, magkakaroon ng pasya o desisyon na gagawin ang Diyos para sa kanyang bayan sa loob ng 70 weeks or sa dulo ay magdidesisyon ang Diyos para sa kanyang bayan. Diyan ang pinakadulo. Magpapasya ang Diyos. At mamaya malalaman natin kung ano ang naging pasya. Kanina nabanggit ko na rin, nakikita po ninyo, yung chapter, yung 34 AD, ay diyan po binato hanggang mamatay si Esteban. Kaya ang ibig pong sabihin dito, itong pong 70 sanglinggo, sa dulo po nito ay natapos ang pagiging espesyal na bayan ng Diyos. Kasi itinakwil nila si Esteban. Doon po natapos ang pagiging espesyal na hinirang ng Israel. Yung salita pong cut off dito, mga kapatid, ay ibig sabihin ay pinotor o magpuputol. May pinotol. Saan pinotol? Ito pong 70 weeks ay pinotol mula po doon sa mahabang prophecy ng 2,300 years. Kasi napapaloob po ito. So, ibig sabihin, kinat po ito doon at ang dulo nga po kasi nito ay mahalagang maintindihan sapagkat yung sobrang kasamaan ng bayan ng Diyos na tinitiis ng Diyos, paulit-ulit sila nagkakasala, ay ito po ay humangga doon sa 34 AD. Kaya yun ang tinatawag na palugit na ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan. Hindi pa rin po sila nagsisi, hindi pa rin nagpatuloy sila sa pagtanggi sa Ebanghelyo, kaya nagkaroon po ng pasya ang Panginoon. Na sa katapusan ng sanglinggo, ang mensahe ay nakarating sa mga hintil. Ano po? So, yun na po yun mga kapatid. So, yung sumusunod na sinasabi, diyan sa salita, to finish the transgression or upang tapusin ang pagsalangsang, yan na nga yung sinasabi natin, ay ang ibig po sabihin niyang sa Hebrew word ay likali. Pag pinag-aralan po natin ayon sa mga iba't ibang Hebrew manuskrito, itong likali ay mula sa root word na kala, na ang kahulugan ay upang makumplito, upang kumplituhin. Ibig sabihin, yung palugit na binigay ng Diyos ay nakumplito noong 70 weeks. Hindi na po masisisi yung Panginoon. Kasi ito na nga po yung palugit na binigay, pero hindi pa rin ang mga Hudyo ay hindi tinakwil pa rin yung mensahe. Hindi po naman lahat kasi mga alagad ay mga tumanggap naman. Pero as a whole, bilang nation ay nawala na po sa kanila at ibinigay ito sa bansang nagkakabunga. Ayan. Binabanggit rin po ito sa mga Adventist. Mababasa nyo rin po yan sa Patriarchs and Prophets, chapter 32 hanggang 33. So, ano sinasabi dyan sa 24 na
upang tapusin ang pagsalangsang o paglabag. Ayon sa ilang mga manuskrito ng mga Masoretes, mga kapatid, ito ay nangangahulugan na yung salita pong upang tapusin ang pagsalangsang. Kapag pinag-aralan pala itong mabuti, ang kahulugan nito ay upang wakasan, yung pong tsata ay may kahulugan na kasalanan. So, 155 times binanggit na itumutukoy ito sa handog para sa kasalanan. Kaya kung ito nga ang handog para sa kasalanan, ibig sabihin nito ay tumutukoy ito sa paghahandog ng mga Hudyo sa Old Testament, paghahandog ng mga hayop tukol sa kasalanan. So, ibig po sabihin ay natapos po ito nung mamatay ang ating Panginoong Hesus sa cross. Pinatigil po yung paghahandog ng mga hayop. Kaya doon sa Juan 1:29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. So, ibig sabihin, sa loob ng 70 weeks, ay dyan patitigilin yung handog. Binasa na natin yan kanina, doon sa verse 27, mga kapatid. Sabi doon, sa kalahatian ng sanglinggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay. So, kung titingnan po ninyo, diyan sa talata, papatigil ang hain at alay. So, tingnan po ninyo yung diagram po dito, yung 1 week na natitira, kasi, pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo. So, yung 1 week na natitira sa 70, kasi 69 lang siya, sa 1 week, sa gitna ng 1 week niyan, yung 31 AD, ay nag-stop yung mga paghahandog ng mga hayop nung ang ating Panginoon ay ipako sa cross. Ayan. So, ngayon, isa na lang, dito sa talatang 24, balikan natin, andyan yung salita na upang linisin ang kasalanan. Makikita po ninyo dyan, upang linisin ang kasamaan at upang dalhan ng walang hanggang katuwiran. So, yung pong sinasabi po rito, upang linisin ang kasamaan, at kung titingnan natin yung sa English po dyan ay and to make reconciliation for iniquity. Yung pong reconciliation, sa English kasi reconciliation. To make reconciliation, sa Hebrew ay kapar. Nang ibig sabihin ay upang gumawa ng pagkakasundo. So yung kamatayan ng ating Panginoon, mga kapatid, ay nakagawa po ito ng pagkakasundo. At ito po ay binanggit ni Apostol Pablo sa Efeso 2:15 hanggang 16 na yung kanyang kamatayan, sabi, pakisundan nga, Efeso 2:15 hanggang 16. Ang sabi po, na inalis ang pagkakaalit sa pagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at mga palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginawa ang kapayapaan. Sa 16, at upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa magitan ng cross na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. So, hindi lang ho pinagkasundo yung mga Hudyo at mga Hintil, ipinagkasundo din ng Panginoon ang tao sa Ama. Kaya nga sabi doon sa balik natin sa Daniel ay to make reconciliation. So, sa Old Testament, naghahandog ng mga hayop at nang ihandog ng ating Panginoon ang kanyang sarili, ay nagkaroon po ng kaganapan yung binabanggit na patitigilin na yung handog at hain, at ang kagandahan po doon ay nagkaroon ng reconciliation
ang taong makasalanan sa Diyos. Kaya ang pagkakabanggit ho dyan sa 24 ay at upang dalhan ng walang hanggang katuwiran, to bring in everlasting righteousness. Ang Panginoon kasi ang may dala nito. Pumarito siya sa lupa para alisin ang kasalanan ng mga tao na sasampalataya at tatanggap sa Kanya. Siya ay naparito upang ang mga tao ay magsisi sa kasalanan. Kapag sumampalataya sa Kanya, ang tao ay magkakaroon ito ng katuwirang walang hanggan. So, ayan. Bibigay ko kay Brother Gomer yung natitira para susugan kung ano yung part na hindi ko nabigyan ng diin, ay alam ko na maging mahalaga din po yung kanyang isususog sa atin. Brother Gomer. Sound mo, sound. Salamat, Brother Jolson. At ito pong pinag-usapan po natin na ito, mga kapatid, ay ito po ay isang actually mabuting balita. Ibig sabihin, ito yung pabalita ng Diyos, yung sagot ng Diyos kay Daniel. No? Kasi dapat nating maintindihan ano ba ang dahilan bakit ipinahayag ng Diyos itong 70 weeks na ito, na ang focus ay walang iba kundi ang bayang Israel, no? So yun po yung dapat nating makita. Ano ba ang dahilan bakit ito ipinahayag ng Diyos kay Propeta Daniel, no? At sa panahon na ito, kailangan po nating maintindihan na ang bayang Israel, mga kapatid, ay nasa pagkaalipin. Sila po ay alipin sa Babylonia. Bakit? Sapagkat sa kanilang mga pagsalangsang o sa kanilang paghihimagsik sa Diyos, sila po ay sinakop ng Babylonia. At sa pag-aaral ni Daniel ng banal na kasulatan nung kanyang panahon, ay meron po siyang nakita na pangako ng Diyos, no? Basahin po natin yung Daniel 9, ang talata ay 2. O siguro sa 1. Umpisa natin sa 1. Ang sabi sa Daniel 9, ang talata ay 1, ay ganito po yung ating mababasa sa talata na yan. Nang unang taon ni Dario, na anak ni Asuero. So mapapansin po nyo dito, mga kapatid, na itong Daniel 9, ang binanggit na po dito ay si Dario na. So ang ibig sabihin, hindi na po yung Babylonia ang nagahari. Okay? Ang nagahari na dito ay yung Medo-Persia na. Tapos nang nakubkob ni Cyrus ang Babylonia. Kaya dito, ang sabi dito, ng unang taon ni Dario na anak ni Asuero, sa lahi ng mga taga-Media, na ginawang hari sa kaharian ng mga taga-Kaldea. So, ito yung kapanahunan na ito. Ang ibig sabihin, yung kaharian ng Babylonia sa panahon ito, mga kapatid, ay bumagsak na. Nasakop na po sila ng Medo-Persia sa pangunguna ni Cyrus. Ngayon, ang sabi sa talatang 2 ay ganito. Nang unang taon ng kanyang paghahari. So, ito yung unang taon ng paghahari ni Dario. No? Sabi rito. Akong si Daniel ay naunawa sa pamamagitan ng mga aklat ng bilang ng mga taon. Ano yung mga taon na ito na kanyang naunawaan sa pamamagitan ng mga aklat? Nang sabi dito na sinalita ng Panginoon kay Jeremias na propeta dahil sa pagkaganap ng pagkasira ng Jerusalem 70 taon. So, ang ibig sabihin, meron pong nabasa si Daniel na pangako ng Diyos sa bayang Israel na sila po ay makakalaya after 70 years ng pagkaalipin sa Babylonia. Ngayon, ang problema, bumagsak na ang Babylonia, pero nananatili silang alipin at wala silang karapatan, parang ganun, mga kapatid. Ngayon, ano ba yung nabasa niya? Tingnan po ninyo yung Jeremias 25,
ang talata ay 11 at 12. Kailangan po natin itong balikan mga kapatid sapagkat para maging maliwanag sa atin, ano ba ang purpose ng 70 weeks na ito? Okay? Ang sabi doon sa Jeremias 25, verse 11 hanggang 12, ganito po yung ating makikita. At ang buong lupain ito ay magiging sira. So ito yung parusa ng Diyos. At katigilan. At ang bansang ito ay maglilingkod sa hari ng Babylonia na 70 taon. So napansin po ninyo, ito yung nakita ni Daniel na mayroong pangako ang Diyos na ang mga Israelita ay maglilingkod ng 70 taon. Tapos ang sabi sa 12, sabi diyan, at mangyayari pagkaganap ng 70 taon na aking parurusahan ng hari ng Babylonia at ang bansang yaon, sabi ng Panginoon, dahil sa kanyang kasamaan at ang lupain ng mga Kaldeo at aking gagawing sira magpakailanman. So nakita po dito mga kapatid, na pag-aralan ito ni Daniel, itong 70 taon na pangako na after 70 years, hanggang 70 years lang sila maaalipin. Basahin pa natin yung 29 verse 10 ng Jeremias pa rin, para at least magkaroon tayo ng idea. Sa 29 verse 10 ay ganito naman yung ating mababasa. 29 verse 10. Sabi niya, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon. Okay. Pagkatapos na maganap ang 70 taon sa Babylonia, aking dadalawin kayo at aking tutuparin ang aking mabuting salita sa inyo sa pagpapabalik sa inyo sa dakong ito. Napansin nyo ito mga kapatid? And then, sa verse 11, dito po binanggit yung mga paboritong talata ito na maraming relihiyon eh. Pansinin po ninyo sa verse 11. Sabi niya, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Nakita po ninyo mga kapatid dito. So, with this background na napag-aralan ni Propeta Daniel, kaya nga kung mapapansin po ninyo, ganun na lamang ang pagkalungkot ni Daniel nung mapag-aralan niya ito, na mayroong pangako ang Diyos na after 70 years, sila ay pababalikin sa Jerusalem. Nakita po ninyo yung background? Sila ay pababalikin. Ngayon, pag binalikan po natin yung Daniel 9, tingnan po natin, basahin po natin yung talatang 3. Pagkatapos na maunawa ito ni Daniel, itong pangako na ito mga kapatid, sa 29 verse 10, sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. Ang sabi dito mga kapatid, at aking itiningin ang aking mukha sa Panginoong Diyos upang humanap sa pamamagitan ng panalangin at ng mga samo ng pag-aayuno at pananamit ng magaspang at ng mga abo. Bakit po ito ginawa ni Daniel? Sapagkat yung pangako ng Diyos na sila ipababalikin sa Jerusalem, parang nakalimutan na ng Diyos yung kanyang pangako, mga kapatid, na parang iniisip ni Daniel, malapit na yung 70 years, pero bakit ganon? Okay? Kaya sa verse 4, ang sabi niya rito, nanalangin po si Daniel, mga kapatid. Ako'y nanalangin sa Panginoon kong Diyos, at ako'y nagpahayag ng kasalanan na nagsabi, O Panginoong Diyos na dakila at kakilakilabot, na nag-iingat ng tipan, kaawaan, sa nagsisiibig sa iyo at sa nag-iingat sa iyong mga utos. In short, mga kapatid, sa panalangin na ito ni Daniel, siya po ay talagang nagsusumamo sa Diyos sapagkat naunawaan niya nga yung pangako ng Diyos. Mahaba lang po yan kung babasahin po natin. Pero pagdating sa verse 21, pansinin po ninyo. Sa verse 21, ito yung sagot ng Panginoon sa panalangin ni Propeta Daniel. Sabi diyan, oo,
Samantalang ako'y nagsasalita sa panalangin, ang lalaking si Gabriel na aking nakita sa pangitain ng una. O yun, may background mga kapatid. Ano yung pangitain na nakita niya ng una? Nang sabi diyan ay napinalipad ng maliksi, hinipo ako sa panahon ng pag-aalay sa hapon. And then, verse 22, ang sabi dito, at kanya akong tinuruan at nakipagsalitaan sa akin na nagsabi, O Daniel, ako'y lumabas ngayon upang bigyan ka ng karunungan at kaunawaan. Verse 23, sa pasimula ng iyong mga samo ay lumabas ang utos at ako'y naparito upang saysayin sa iyo sapagkat ikaw ay totoong minahal, kaya gunitain mo ang bagay at unawain mo ang pangitain. Ay kung tayo po ay magbabasa dito mga kapatid, mula 1 hanggang dito sa 23, meron pa tayo ditong nakitang pangitain. Wala po, di ba? Wala. Ano yung sinasabi ngayon ni Gabriel na pangitain? Na dumating si Gabriel upang ipaunawa kay Daniel yung pangitain. Napansin po ninyo mga kapatid. Kaya nga, kailangan po nating balikan ano yung immediate na pangitain na nakita ni Daniel. Puntahan po natin sandali yung Daniel 8. Sa talatang, siguro, sandali lang mga kapatid para makita ko lang yung eksaktong talata. Sa Daniel 8, mga kapatid, nagkaroon po dito ng pangitain si Daniel, no? Kung umpisahan niyo po sa 1, ito yung mga 4 na hayop, no? 4 na hayop po yan, hanggang doon sa ika-4 na hayop, okay? And then, mayroon po dito pangitain na 2,300 sa Daniel 8:14. O basahin mo natin yung Daniel 8:14. Ayan. Sa Daniel 8:14, ang sabi dito, sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 hapon at umaga, pagkatapos ay malilinis ang sanctuary. So dito sa Daniel 8:14, may binabanggit na 2,300 years. Okay? And then pagdating sa verse 15, tingnan po natin. Nang ako, sabi niya rito, at nangyari nang ako na sa makatuwid bagay akong si Daniel ay makakita ng pangitain na aking pinagsikapang maunawaan. So mayroon siyang makita ditong pangitain pero hindi niya naunawaan. At sabi rito, at narito nakatayo sa harap ko ang isang kawangis ng isang tao. So ito yon. Verse 16, sabi rito, narinig ko ang tinig ng isang tao sa pagitan ng pangpang ng olay na tumatawag ng sabi, Gabriel, ipaaninaw mo sa taong ito ang pangitain. So itong si Gabriel na ito, na dumating doon sa habang nananalangin si Propeta Daniel sa 9:21, ito rin yung Gabriel na nagpakita sa kanya. Kaya ang sabi dito nagpakita sa akin yung nagpakita nung una doon sa 9. And then sa 17, sabi doon, sabi natin 17, sa gayon lumapit siya sa kinatatayuan ko, at nang siya lumapit, ako'y natakot, nasubasog, ngunit sinabi niya sa akin, talastasin mo ang anak ng tao sapagkat ang pangitain ay ukol sa panahon ng kawakasan. Ngayon, dito sa talatang 26, tingnan po ninyo rito mga kapatid. Ituloy na po natin sa 26. At ang pangitain sa mga hapon at mga umaga ay nasaysay na tunay. Ngunit ilihim mo ang pangitain sapagkat ukol sa maraming araw na darating. 27. At akong si Daniel ay nanglupaypay at nagkasakit ng ilang araw. Nang magkagayon ako'y nagbangon at ginawa ko ang mga gawain ng hari. At ako'y natigilan sa pangitain, ngunit walang nakakaunawa. So, makikita po natin sa background na ito,
sa verse 27 ng 8 ng Daniel, mga kapatid, ay meron talagang pangitain dito na hindi naunawaan ni Daniel. Kaya nga, pag binalikan na po natin yung 9:21, dito ay maliwanag. Balikan natin yung 9:21, mga kapatid. Habang nananalangin si Daniel, nagsusumamo siya sapagkat naintindihan niya yung 70 years na pagkaalipin, and then pababalikin sila ng Diyos sa Jerusalem. Sabi rito, habang ako'y nagsasalita sa panalangin, ang lalaking si Gabriel na aking nakita sa pangitain ng una, yan po yung nasa 8:15. 8:15, 16-17 ng Daniel. Sabi rito, na pinalipad ng maliksi, hinipo ako sa panahon ng pag-aalay sa hapon. 22, at kanya akong tinuruan at nakipagsalitaan sa akin at nagsabi, O Daniel, ako'y lumabas ngayon upang bigyan ka ng karunungan at kaunawaan. Kasi doon sa pagtatapos ng 8:27, talagang natigila siya, walang makapagpaunawa. Pero dito, dahil sa kanyang panalangin, sa kanyang kalungkutan, dahil sa nangyayari sa kanyang bayan, sinagot siya ng Diyos. At ito yung sagot. Umpisa natin sa 23 ulit. Yung kaunawaan. Sabi niya, 23, sa pasimula ng iyong samo ay lumabas ang utos at ako'y naparito upang saysayin sa iyo, sapagkat ikaw ay totoong minahal, kaya't gunitain mo ang bagay at unawain mo ang pangitain. Ano yung pangitain na hindi naintindihan ni Daniel? Yung 2,300 doon sa chapter 8. Napansin po ninyo? Kaya dito, pagdating sa verse 24, ito na po yung sagot ng Diyos, specifically, tumutukoy sa kanyang bayan. Kaya nga, ang sabi sa verse 24, actually, naipaliwanag ni Brother Johnson, pero gusto ko lang basahin. Sabi diyan, 70 sanglinggo ay ipinasya sa iyong mga tao. Binanggit na ni Brother Johnson kanina, yung word na ipinasya. Bakit cut off? Or mula doon sa isang mas malaki ay magtatanggal ng 70 weeks. Saan ika-cut off? Sapagkat ang hindi niya naintindihan ng pangitain ay walang iba, kundi yung 2,300 days. So ang ibig sabihin, mga kapatid, yung 70 weeks pala ay bahagi yun ng 2,300. Kaya lang, yung unang portion pala nun ay nakalaan para sa kanyang bayan. Nakuha po ninyo, mga kapatid. Ngayon, bakit po tayo naniniwala na yung 70 weeks ay hindi literal? Kasi maraming maraming tumututol. 70 weeks yan bakit ninyo gagawing 490 years? Bakit po tayo naniniwala na ito talaga ay, kung pag-aaralan mo yung 70 weeks ay talagang 490 years? Okay? 490 years po talaga. Bakit? Kasi unang-una, ang pinag-uusapan po dito ay yung pagtatayo. Una, ang sabi doon sa 25, sabi, tingnan po ninyo sa 25. Sa 25, sabi diyan, iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahiran ng prinsipe, magiging 7 sanglinggo. Ay kung ililiteral po ninyo yung 7 weeks, that is only 49 days. Tama ba? Kasi 7 times 7, 49 days lang yan iuubra bang 49 days maitatayo ang Jerusalem? Hindi uubra, di ba? Kaya sabi niya, iyong talastasin at bulayin mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem, sa pinahiran, magiging 7 sanglinggo at 42 sanglinggo. Bakit inihiwala yung 70 sanglinggo? Kasi yung 70 sanglinggo ay inilaan po yan para doon sa pagtatayo mismo ng templo. Okay? Yun po yung dapat nating maintindihan. Kasi, kung titingnan po yung tala, ilang taon ba itinayo yung Jerusalem? Tingnan po ninyo doon sa Juan, sa 2. Ang talata po niyan tingnan natin yung Juan 2. Dali lang titingnan ko lang, mga kapatid. Juan sa 2, talatang
19 at 20. Tingnan po ninyo. Sumagot si Jesus sa kanila, sinabi, igiba ninyo ang templong ito at aking itatayo sa 3 araw. Yan. Ang sagot ng mga Hudyo sa verse 20, sinabi nga ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito at itatayo sa 3 araw. So, dito ay maliwanag mga kapatid na yung 70 weeks talaga ay hindi po pwedeng literal. Kaya nga, yung 70 weeks, ito po ay prophetic time na kung inyong titingnan talaga ay umaabot ng 490 years. Ngayon, ang gusto ko lang pong ma-establish po dito, ang sabi doon, balikan natin yung 25. 9:25. Ang sabi po dyan, iyungang talastasin, sabi dyan, at bulayin, na mula sa paglabas ng utos. So, mayroon pong tinatawag na starting point. Kung ano yung starting point ng 70 weeks, yun din po ang magiging starting point ng 2,300 days. Bakit? Kasi, yung 70 weeks, doon kinuha siya sa 2,300. Kaya yung umpisa, yung starting point ng 70 weeks at starting point ng 2,300, kasi yun po yung hindi naunawaan ni Daniel, iisa lang. Kaya pag nakuha natin yung starting point, makukuha mo na rin yung starting point ng 2,300. Ang sabi dito, mula sa paglabas ng utos na isauli, doon po mag-uumpisa yung 70 weeks. Pag lumabas yung utos na isauli ang Jerusalem, sabi niya, hanggang sa pinahiran, magiging 69 weeks. So, ang ibig sabihin, kung papansinin po ninyo, madali po siyang i-reconcile. Kasi ngayon, tapos na po itong prophecy na ito eh. Ang ibig sabihin, pwede ka nang mag-compute pabalik. Kasi ang sabi rito, 69 weeks. So, yung 69 weeks, that is, kung inyong kukumputin nga po yan, yung 69 weeks, ay, ang sabi dyan, pagkataas ng 69 weeks, ay yung pinahiran, sabi rito, magiging 70 linggo at sa 62 linggo ay matatayo uli na may lansangan at kuta sa makatuwid bagay sa mga panahong mabagabag. Verse 26, ang sabi dyan, pagkatapos ng 62 linggo, mahihiwalay ang pinahiran. So, yung mayroon yung tinutukoy dyan na pinahiran o yung Messiah, Kristo, Anointed One. So, ang tinutukoy dito mga kapatid, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Okay? Kaya kung babalikan po natin, kung kailan pinahiran ng ating Panginoong Hesukristo, mayroon na po tayong petsa na establish na date. Tingnan po natin ang Lucas, sa chapter 3 ng Lucas, mga kapatid. Ang sabi diyan sa Lucas 3, gusto ko lang kung i-establish ito. Kasi, sa halip na tayo ay magkwenta, kumbaga pasulong, pwede tayong magkwenta pa atras. Bakit? Kasi meron na po tayong petsa. Ito po ang sabi doon sa Lucas 3, ang talata ay 1. Lucas 3:1. Ayan. Nang ikalabing limang taon nga ng paghahari ni Tiberio Cesar, na nooy gobernador sa Judea sa Poncio Pilato at tetrarka sa Galilea si Herodes, at ang kanyang kapatid na si Filipe, na tetrarka sa lalawigan ng Iturea at Traconite, at si Lisanias ay tetrarka sa Abilinia. Verse 2, nang kasalukuyan mga pangulong saserdote si Anas at si Caiphas, ay dumating ang salita ng Diyos kay Juan, anak ni Zacarias sa ilang. So kung babasahin niyo po ito, kabuuan ng Lucas 3 mga kapatid,
sa panahong ito po binautismuhan ng ating Panginoon. Okay? At kung titingnan po ninyo yung petsa po niyan, ayan po ay 27 AD. Nakita po ninyo? So kung 27 AD po yan, tapos Pakita mo to. magbibilang ka pa atras ng 69 weeks or 434 years, saan ka babagsak? Babagsak po yan, walang pong iba, 457 BC. Okay? At dyan sa 457 BC, nagkaroon po dyan ng tinatawag na decree. Tingnan po natin yung decree noong 457 BC sa Esdras 17, ang talatay 17. Ang sabi sa Esdras 7:17, pansinin po ninyo. Esdras 7:17. Okay. Kaya, ibibili mo ng buong sikap ang salaping ito ng mga toro, mga laking tupa, mga kordero, pati ng mga handog na harina, ng mga handog na inumin at iyong ihahandog sa ibabaw ng dambana ng 7-7 yata ito. I-reviewin ko nga. Parang mali yata. Tingnan natin nga yung 7-7. At talatang 7. Yan. At nakiahaw sa Jerusalem ang ilan sa mga anak ni Israel at sa mga saserdote, sa Levita, at sa mga awit, at sa mga tagatanod pinto, at sa mga nitinyo. Wait lang. Gusto kong mabasa yung mismong decree, Brother Johnson eh. O 7:14. O sa 7:11. Mag-umpisa tayo sa 7:11 siguro. Yan. Ito nga ang salin ng sulat na ibinigay ni Haring Artajerjes kay Ezra na saserdote na kalihim na mga salita ng mga utos ng Panginoon at ng kanyang palatuntunan sa Israel. So ito po yung sulat, decree ni Artajerjes noong 457 BC, mga kapatid. Actually, sa pagtatayo po ng Jerusalem ay mayroon pong 3 na decree. Una, yung decree ni Cyrus doon sa Esdras 1. Tingnan po natin yung Esdras 1. Ang talata ay 2. Esdras 1, talata ay 2. Sabi diyan, ganito ang sabi ni Ciro na hari sa Persya, ibinigay sa akin ng Panginoon ng Diyos ng langit ang lahat ng kaharian sa lupa at ibinilin niya sa akin na ipagtayo ko siya ng isang bahay sa Jerusalem na nasa Huda. Ito po ay 538 BC, yung panahon po na yan. Okay? At yung isa pang decree naman ay yung decree naman ni Cyrus, ni Darius. Nasa Esdras 6:1-12 naman po yan. So, ang ibig sabihin, mayroon pong decree na 3. Or actually, 4, kasi yung pang-4 naman na decree, parang, follow-up lang doon sa decree ni Artajerjes, no? So, 3 po yung official na decree. Ang unang date, 538, pangalawa ay 520, at yung pangatlo po ay 457. Bakit po natin pinili yung 457? At hindi natin pinili yung 538? Una, kung i-compute nyo po at mag-uumpisa ka ng 538 hanggang sa Panginoong Jesucristo, hindi tatama. Ganon din po yung 520. So, ang ibig sabihin, ang eksaktong petsa, yung 457. At yung decree ng 457 BC ni Artajerjes, ito po talaga yung kumpletong decree na ang bayang Israel ay magkakaroon silang muli ng sariling gobyerno sang-ayon sa kanilang kautusan. Ang ibig sabihin, magagamit na muli nila yung kanilang civil power doon sa decree ni Artajerjes noong 457 BC. At ito yung katuparan nung sinasabi sa Daniel. Balikan po natin yung Daniel 9:24. Yan po yung katuparan nung hula. Kaya nga, pinili natin talaga yung 457. Ang sabi diyan, 70 sanlinggo ang ipinasya sa iyong mga tao
at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang, wakasan ng pagkakasala, linisin ang kasamaan, dalhan ng walang hanggang katwiran upang tatakan ang pangitain at ang panguhula upang pahiran ang kabanal-banalan. So, kasama po dito yung anointing. Ibig sabihin, doon sa loob ng 70 years po na yan, mga kapatid, darating ang Misaya. Yun po yung dapat nating makita dito. Sa loob ng 70 years, ay nandyan darating ang Misaya. Kaya, kung ang magiging katuparan yan ay 538, ang layo. Wala hong Misayang masasakop. Kung 520 naman, lalo na. Ganun din, wala rin. Kaya nga, dito maliwanag na talagang yung 70 weeks, kailangan nasa loob ng 70 weeks na yan yung Misaya, yung pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Kaya nga, yung sa 25, itong sabi, sa 25, iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem. So ito po yun, ay magiging 69 weeks. So mula doon sa paglabas, 457 hanggang 69 weeks, eksakto po yan, 27 AD, ang ating Panginoon po ay binautismuhan. Kaya nga, yan po yung katuparan nito, mga kapatid. Mamaya ay magbibigay ako ng idea pa, Brother Johnson, tungkol doon sa pagtatapos naman itong 70 weeks ng 34 AD. Actually, kanina ay binanggit mo na, bakit nga ba yung 34 AD ay talagang yun ang pagtatapos? Okay? Mapapansin po natin na itong 70 weeks na ito ay special po ito, mga kapatid, na naka-specify sa bayan ng Israel. Kaya pala, mga kapatid, may mababasa tayo na pahayag ng ating Panginoon sa Mateo 15, ang talata ay 24 na ganito. Pansinin po ninyo. Ang sabi niya sa Mateo 15:24, tatapat siya sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. So ang ibig sabihin, talagang yung pangako na yun kay Daniel, special sa kanyang mga tao, ay ang ating Panginoong Jesucristo, yung pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi niya doon sa kanyang mga alagad, doon sa Mateo 10, tingnan po natin yung Mateo 10. Ang talata ay 5 at talatang 6. Sabi diyan, Mateo 10, 5-6. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at sila'y pinagbilinan na sinasabi, huwag kayong magsitungo sa alinmang daan ng mga hintil at huwag kayong magsipasok sa alinmang bayan ng mga taga-Samaria. Verse 6, kundi bagkos magsiparaon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. So mapapansin po ninyo, mga kapatid, na dyan sa 70 weeks na yan, na special na nakalaan sa Israel, hindi po sila nangaral sa mga hintil. Kaya nga, pagdating ng 34 AD, inusig, alam niyo yung 34 AD, dito po ay nangaral si Esteban eh. Iniremind ni Esteban sa kanila yung kabutihan ng Diyos. Pero ano nangyari? Nireject po nila yun. And after noon, mapapansin po ninyo, saka pa lang nagkaroon ng pangangaral sa mga hintil. At bago ko ibalik kay Brother Johnson, babasahin ko lang din itong sinabi ng ating Panginoon mismo sa Lucas 41, sa Lucas 19, ang talata ay 41. Pansinin po ninyo, mga kapatid. Ang sabi dito, Lucas 19, 41 hanggang 44. At nang malapit na siya, nakita niya ang bayan at ito'y kanyang tinangisan. Ang sabi sa 42, na sinasabi, kung sa araw na ito ay nakilala mo sana sa iyong sarili ang mga bagay na nauukol sa iyong kapayapaan. Napansin niyo po yung salita ng ating Panginoon dito. Datapat ngayoy pawang nangatatago sa iyong mga mata. Verse 43,
sapagkat darating sa iyo ang mga araw na babakuran ka ng kuta ng mga kaaway mo at kukubkubin ka at gigipitin ka sa magkabi-kabila. Verse 44, at ilulugso ka sa lupa at ang mga anak mo na nasa loob mo at sa iyo'y hindi sila mag-iiwan ng bato sa ibabaw ng kapwa bato. Bakit? Sapagkat hindi mo nakilala ang panahon ng sa iyo'y pagdalaw. Ano yung panahon na yun? Yan po yung 70 weeks na ibinigay ng Diyos, special para sa Israel. Kaya pagkatapos i-reject ng bayang Israel yung huling mensahe, yung huling, kumbaga yung huling ni Esteban sa kanila, binato nila si Esteban at pinatay. Alam mong nangyari doon? Ang sabi doon, nakita ko ang anak ng tao. Hanggang doon, mga kapatid, nireject po nila yung ibinigay ng Diyos na palugit, na special. Yan po yung 70 weeks, mga kapatid, para sa bayang Israel. Kaya lang, nireject nga nila, kaya ang pangangaral, pag binasa nyo na po yung gawa, dumating na po si Saul na taga-usig, hanggang si Saul ay na-convert na at nagpasimula ng pangangaral sa mga hintil. Ayan po mga kapatid, at maraming salamat sa pagkakataon, Brother Johnson. Okay. Napakaganda mga kapatid na pag-aralan po ito. At huwag nyo lang pong patulan si Glenn Ruidas kasi yung mababaw nga, hindi niya maintindihan. Ito pa kaya. So, kung ating pong titingnan, bibihira po yung nagpapaliwanag po nito at nakita naman natin kung gaano kahalaga yung mga mensahe na napapaloob dito. Nakakaano yung iko. Yan. So, atin ang inulit kanina mga kapatid, yung pong mga event na nasusugan din ni Brother Gomer, sakto, kasi mahalaga po na maging sigurado tayo sa starting point nitong prophecy na ito. At kung bakit 457 yung accurate, kasi nga tumatama po dito sa baptism ng ating Panginoon, sa crucifixion, at noong batuhin si Esteban ay 34 AD na kung kukumputin po natin ay 70 weeks. At katulad ng binanggit ni Brother Gomer, mahalaga ito sapagkat napakabuti kung tutusin ng Panginoon sa kabila ng pagiging makulit ng Israel ay binigyan pa po talaga sila ng sapat na palugit na panahon upang tapusin ang kanilang baka sakaling sila po ay magsisi. Ang malungkot to ay hindi pa rin at hindi talaga, kaya nga nung batuhin nila at mapatay si Esteban sa mga kanilang pagbato, ang pabalita ay nakarating sa mga hintil. Sa panahon natin ngayon ay ang Israel ay hindi na po siya yung tanging bayan ng Diyos, lalo na yung literal na bansa, at kahit pa yung mga dugo o by blood, yung mga Hudyo, ay lalo na po na hindi po sila naniniwala na ang Mesiyas ay dumating na. So, natupad na ibinigay yung katotohanan sa binhing nagkakabunga. Kaya nga nakita po natin dito, mga kapatid, ang magandang balita na napapaloob dito sa 70 weeks na ito. So sana po ay nakatulong po ito doon sa nag-request po sa atin, at unawaan na lang po natin yung hindi naman sila familiar tungkol po dito, ay hindi talaga po nila ma-appreciate ito. Kaya hayaan na lang po natin sila doon sa bagay na yon. So, tingin mo, Brother Gomer, wala tayong nakaligtaan po dito. Tingnan po ninyo yung diagram ho, mga kapatid. Yung pong nakikita ho natin. Ayun ko, nakikita ba? Ayun. So, Brother Johnson, mayroon akong gustong idagdag ng kaunti doon sige, sa verse 26.
puntahan nga natin yung 9:26, mga kapatid. Daniel. Ang sabi kasi dyan sa verse 26, ayan. Sabi dyan, at pagkatapos ng 62 sanglinggo, yan po yung 69 weeks. Okay? So, mayroon pang natitirang isang sanglinggo kasi 70 weeks nga po yan. Mahihiwalay ang pinahiran. So, mapapansin po ninyo, ang kamatayan ng ating Panginoon ay after 69 weeks. So, ang kamatayan niya, Brother Johnson, ay nasa loob ng 1 week. Yan, nasa gitna. Kalagitnaan nga sabi. Ngayon, Kalahatian. Saan sa 1 week siya mamamatay? Ang sabi diyan, verse 27, ituloy natin sa verse 27, at pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo, at sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang ipatitigil ang hain at alay. Yeah. So ito yung time, Brother Johnson, na sa gitna o sa kalahati ng sanglinggo. Ano ba yung kalahati? Di 3.5. Kung ang ating Panginoon, mga kapatid, ay nag-umpisang mag-ministry ng 27 AD, so kung bibilang ka pakita mo diagram. 3 kalahati from 27 AD, yan po ay babagsak ng nasa mga 31 AD. At dyan po napako ang ating Panginoong Hesukristo. Yeah. At sabi rito, pagtitibayin niya ang tipan sa marami. Okay? Kaya mapapansin po ninyo sa Mateo 26. Tingnan po natin, mga kapatid. Ano ba itong tipan na kanyang pagtitibayin? Sa Mateo 26, ang talata ay 20. Ano bang talata ito? Dali Huwag mo lang alisin yung diagram mamaya. 27. Pag walang Umpisa talata. natin sa Mateo 26, 27. Parsinin po ninyo. Dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan. Verse 28. Sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami. Pag binalikan niyo po yung Daniel 27, ganun din. Kanyang pagtitibayin ang tipan sa marami. Yeah. Na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng kasalanan. So, eksakto po talaga ito, mga kapatid. Na doon sa kamatayan ng ating Panginoon, doon niya po pagtitibayin yung tipan. Okay? At ito nga po yung sinasabi natin na bagong tipan, Brother Johnson. Ang ibig sabihin, papaano yung bagong tipan? Balikan natin yung 9:27. At papaanong gagawin niya doon sa kalahati ng sanlinggo sa kanyang pakikipagtipan? Ang sabi doon, kanyang ipatitigil ang hain at ang alay. Kaya nga, mga kapatid, kung babalikan niyo yung kasaysayan nung namatay ang ating Panginoon, nung siya po ay sumigaw ng Elay, Elay, lama sabachthani, at kanyang iniyukayok at ang ulo at siya ay namatay, yung templo, mga kapatid, yung kurtina ng templo doon sa templo ay nahapak mula sa baba hanggang sa taas. So ito yung nagpapakita, mga kapatid, na yung paghain ng mga handog na mga hayop para sa kasalanan, dito po ay tinapos ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung 70 weeks, kapag ito po ay ating naunawaan, ay talagang mamamangha ka talaga sa salita ng Diyos. Na kung papaanong binanggit kay Daniel yung katuparan ng 70 weeks ay eksakto, mga kapatid, na yan talaga ang naganap. Kaya nga, tayo na mga mananampalataya, alam po natin na yung mga kumukontra dito sa katuparan ng 70 weeks, hindi ko alam kung anong kanilang mga dahilan. Yung iba ayaw natanggapin na ito ay literal o ito ay symbolical. Pero maliwanag, mga kapatid, sa pag-aaral natin na ito, na yung 70 weeks, lahat ng mga pangyayari doon ay talagang nakasentro sa ating Panginoong Hesukristo, at yan po ay natupad sa eksakto kung ano yung kanyang inihula, Brother Johnson. Okay. I-bonus na lang po natin ito, mga kapatid.
So, pakita ko lang natin ito link na sa diagram. Kung titingnan po ninyo, yung pong pinag-usapan ho natin yung 70 weeks mula 457 hanggang 34 AD. So, sabi natin kanina ay ito po ay pinutol or kinat mula po doon sa mas mahabang prophecy, which is yung 2,300 years na pareho ang pinagsimulan, 457 BC, pero ang dulo ng 2,300 years ay noong 1844. So, mula sa ang 70 weeks ay mula po ito 457 BC hanggang 34 AD, yan 70 weeks. Ang bilang po niyan ay nasa 1810, 1810. Kung idadagdag po niyo sa 1810 ang 34 ay aabot po siya ng 1844. Na kung saan ito yung dulo ng 2,300 days na ito po yung isa sa matibay na pundasyon ng Seventh-day Adventist. At sa panahong iyan, mga kapatid, diyan po nagsimula yung tinatawag pong kilusan sa na pinangunahan ng Seventh-day Adventist. Diyan po naging fulfillment nitong longest prophecy ng 2,300 years. Ito po yung starting naman ng tinatawag nating pre-Advent judgment. So, dahil sa hindi naman yan ang tinatanong sa atin, ay siguro hanggang dyan lang muna po tayo, mga kapatid. Brother Gomer. Tama, Brother Johnson. Sapagkat hindi po talaga pwedeng ihiwalay yung 70 weeks do sa 2,300 years. Bakit po? Kasi nga, kung babasa, yun kanina, binasa ko na, yun talaga ang gustong maunawaan ni Daniel. Doon sa 8:26. Kaya lang, hindi nga po niya naunawaan. Kaya nung dumating si Gabriel, ang sabi ni Gabriel sa kanya, aking ipapaunawa sa iyo ang pangitain. So, ibig sabihin talaga, maliban doon sa 70 weeks, kasi yung 70 weeks talaga, yun ay pangako ng Diyos sa bansang Israel. At bahagi yun ng 2,300, kaya ang ginamit doon ay tsatak. So, maliwanag na kung saan mag-uumpisa ngayon yung 70 weeks, doon po talaga mag-uumpisa yung 2,300. Bakit? Kasi yun talaga yung pangitain na hindi naunawaan ni Daniel. Yun po ang dapat nating makita po dyan, mga kapatid. Kaya pag mag-umpisa ka ng 457 at magbibilang ka ng 2,300 years, yan po talaga ay babagsak sa 1844. At ang sabi doon sa 1844 na yon, kung babalikan nyo po yung 8:14 ng Daniel, ano ang sabi? After ng 1844. Sabi doon, 8:14, Daniel 8:14. Okay? Yan. At sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 na hapon at umaga, kung magkagayoy, malilinis ang sanctuary. Kaya nga, dyan po sa 1844 po na yan, mga kapatid, dyan bumangon ang samahan ng Seventh-day Adventist, at yung aral na ibinagsak ng maliit na sungay ay unti-unti nating ibinalik. Kaya nga, naniniwala tayo na ang paglabas ng samahang ito ng Seventh-day Adventist ay talagang ito po ay nakahula sang-ayon sa propesya na siya ang magbabalik nung mga katotohanang ibinagsak nung maliit na sungay doon sa Daniel 8, mga kapatid. Yeah. Ayan lang po yung ating maidadagdag dyan.